Ensa, Engineer Ivan Hamon, Gamara family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Raymond Agoot, Michael Jake Navalio, Peñarroyo family, Jose and Manuel Viray, Josie Bulanadi and family, Margie and Mary Grace Balawag, Verbosidad family, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdi and Aji Del Mundo, Romeo, Liana, Divisoria Traders Cooperation Co-op, Lina Flor, Quezon and family, Arlene Asuncion, Clarence Nico Concepcion, Nicolas family, Padilla, P. Abalateo family, Michelle Vargas, Aceveda family. Gayon din ang natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abelateo Jr., Hasmin Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Belbaino, Arlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardo, Carolina Patulot, Selma Vetirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zeni Lago, Annalie Eusebio, Juvie Dano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norman Linds, Sosimo Alfonso, Wally Chavez, Catherine Canlas, Maricar Hagio, Judith Denise Cristuta, Hernan Galvan, Sonia Baruzo, Herman Galman, Lisa Cheng, Chadid Beltran, at Hanika Ara. Gayon din ang natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdi Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga, Josephine Pascual, Rudelio Keith and Rodolfo Quezon, Pristina Luna at Jetro Terado. Lumuhod po ang lahat para sa orasyo imperata. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din na mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humingi kami ng kapatawaran at abag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw
at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco de Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. tumayo po ang lahat.
para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa bawat paglisan na may kalungkutan, may kasunod na biyayang dumarating. Kaya't halina't ating salubungin ng buong galak ang pagdating ng bagong pastol ng ating parokya, ang ating butihing kura paroko, Reverendo Padre Daniel Volter Uy. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, kanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon
pawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Lalagablang sa silanganan, pagmamahal mo sa tanan. Pag-ibig mo ay walang hanggan, ito'y mananatili kailanman. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Bago po magsimula ang misa, formal ko pong wini-welcome at pinapakilala sa inyo ang magiging bagong pastol ng Nuestra Señora de la Soledad. Sabay-sabay po, Soledad Club, para kay Reverend Father Voltaire Danichi Wee. Kalimutan na agad. At sa komunidad po, pinagkakatiwala ko po sa inyo si Father Danichi. Tulungan niyo po siya at suportahan. Father Danichi, ikaw na rin bahala sa komunidad ng Nuestra Señora de la Soledad. Kambadong is out, Kambanichi is in. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ialay natin itong banal na misa ito para unang-una sa aking panunungkulan bilang inyong bagong kura paroko. This time, I'll ask for your prayers. Kung kaming mga pare, lagi pinagdadasal namin kayo. Sa pagkakataong ito, humingi po ako ng panalangin sa inyo. Isama rin natin si Father Douglas sa kanyang bagong parokya na sigurado ako mas challenging. Iba doon. Iba din naman dito. Pero bilang isang komunidad, ipagdasal po natin si Father Douglas at humiling ako sa inyo na ipagdasal po ang aking bagong panunungkulan bilang first time na maging kura paroko. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, kaawaan
Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pangunahin sa pananampalatayang Hudyo ang pagdarasal ng Shema Israel. O dinggin mo, Israel. Sa panalangin ito, ipinahayag ng nagdarasal ang kanyang pananampalataya sa iisang Diyos, Panginoon at Hari ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomium. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamagitan ng pag-awit, poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.
Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kung muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako yung iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kung muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa Kaniyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Jesus ang dakilang pari, banal at walang kapintasan, dahil siya ang anak ng Diyos. Batid niya ang ating kahinaan, at siya ang ating maawaing tagapamagitan sa Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan.
Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at iyo'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas." Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas
magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ninyo ng magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga online mass goers at yung mga nasa labas po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po yung nandiyo sa balcony. Magandang gabi po. At saka yung mga nandito sa side, magandang gabi po sa inyong lahat. October 8, 2024, around 6 a.m. sa Portugal, Fatima, nag-message sa akin si Father or Monsignor Reggie Malikdem. October 8. Sabi niya, Father, kamusta ang iyong pilgrimage? No? Ako po ay nasa ibang bansa noon, noong mga panahong iyon. Patapos na ang aking Marian pilgrimage, nasa huling simbahan na po ako. Nasa Portugal, Fatima, kung saan nagpakita ang ating mahal na ina. No? Sabi ko, kakaiba. Nag-message sa akin si Father Reggie. Hindi naman nangangamusta yun dahil hindi naman kami close. No? Teacher ko po siya, pero hindi siya nangangamusta ng gano'n. Sabi ko, Father, maganda, masaya. Andito po ako sa Fatima. Sabi niya, kailan ang uwi mo? Huwebes po noong mga panahon na yon. Sabi ko sa kanya, sa Sabado po. Sabi niya, pag uwi mo, usap tayo. Mag-report ka sa akin. Kinabahan ako. Sabi ko, may skandal ba ako? Ninervyos ako eh. Ha? Ano kaya yun? Bakit ako pinapatawag? Bakit ako kailangan makipag-usap kay Monsignor Reggie? No? Kasama ko po noon si Father Dave Concepcion. Kung kilala niyo po si Father Dave, no? Siya po ay formator ko nung ako ay nasa seminaryo. Siya rin ay spiritual director ko rin nung nasa seminaryo ako. At sabi ko sa kanya, bago kami magmisa sa Fatima, kung saan mismo nagpakita ang mahal na ina, sabi ko, Father, pagdasal mo ko. O sabi niya, magmimisa tayo. Hindi, pagdasal mo ako. Sabi niya, bakit? Pinapatawag ako pagbalik natin sa Pilipinas. Sabi niya, naku, assignment yan. Sabi ko, assignment? Pangatlong assignment ko, tatlo na assignment ko. Parochial Vicar ng Ermita, chaplain ng Philippine Women's University, at IT ng Archdiocese of Manila. Tatlo na assignment ko. Ano pang idadagdag? Hanggang leeg na yung lahat ng assignment ko. Pero nagdasal lang kami. Dumating ang Sabado, habang nasa eroplano pa kami, paglapag ng eroplano, minessage ko na si Monsignor Reggie. Sabi ko, Mons, andito na po ako sa Pilipinas. Hinihintay ko kung mag-schedule kami mag-usap. Hindi siya sumagot. Umuwi ako ng bahay at gabi, 10:00, tumawag siya sa akin at sinabi na ililipat na ako ng parokya. Sabi ko, saan po? Sabi niya, sa Camba, Nuestra Señora de la Soledad. Hindi ko inasahan. Bilang batang pare sa Archdiocese of Manila, 10 taon ang iyong iintayin bago ka maging kura paroko. Magwa8 taon pa lang po ako sa pagkapare. Hindi ko inasahan kasi 2 taon pa lang ako sa Ermita. Alam namin na ang lipatan after 6 years. Ang sabi ko, bakit po ako? Sabi ni Monsignor Reggie, ikaw ang naisip ng kardinal. Tatanggapin mo ba? Sabi ko, hindi.
Na-overwhelm ako. Aha. Hindi ko alam ang inoohan ko. Pero sinunod ko. Sa ordinasyon namin mga pare, 3 aming pinangako. Isa doon ang pagsunod. Hindi ko alam kung anong dadatnan ko sa kamba. No? Sa ermita, masarap ang buhay namin doon. No? Sa kamba, hindi ko alam. Pero inoohan ko. Wala pang 1 buwan, eto na ako. Sinasalubong ng mga tao, ng parishioners ng Nuestra Señora de la Soledad. Nagkamali ba ako ng oo? Hindi ko po alam. Mga kapatid, ito po yung tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Akmang-akma. Itong tinuturo sa atin. Sa unang pagbasa, kinausap ni Moises ang mga tao, ang mga Israelita. At sinabi ni Moises, kung gusto ninyong lumago at kung gusto ninyong mamunga, sundin ninyo ang utos ng Diyos. Anong klaseng pamumunga? Anong klaseng paglago? Sabi ni Moises, magkakaroon kayo ng mahabang buhay. Gusto niyo bang magkaroon ng mahabang buhay? Sinong gusto taas kamay? O ako, no? Bahala na kayo, no? Gusto ko. At ang sabi ni Moises, sundin ang utos ng Diyos. Sa lumang tipan, kung babalikan natin ang kwento, lahat ng mga sumuway sa Diyos, nasira ang buhay. Balikan natin ang kwento ni Eva at Adan. Nung sila ay sumuway sa Diyos, anong nangyari? Nagkaroon ng kamatayan. Wala sanang death. Wala sanang kamatayan. Buhay lang sana habang buhay. Pero dahil sa kanilang pagsuway, nagkaroon ng kamatayan. Yung asawa ni Lot, kilala nyo ba si Lot? No? Noong pinauulanan ang Sodoma at Gomora ng asupre at ng apoy, anong sabi ng Panginoon? Takbo at walang lilingon. Ang lumingon, magiging asin. Yes. Sabi takbo. Anong ginawa nung asawa? Lumingon. Anong nangyari? Naging asin. Kaya mag-ingat. Mag-ingat po sa pagsuway dahil ang pagsuway ay nakamamatay. Pakisabi nga sa katabi mo, mag-ingat. Huwag pasaway. Baka mamatay. Ay, sorry lang po. Totoo yan. Yun ang binalikan na kwento sa lumang tipan. Samantala sa ating ebanghelyo, isang eskriba, ano bang isang eskriba? A scholar of the law. No? Scholar. Pag sinabing scholar, matalino. No? Isang eskriba, nagtanong kay Jesus. Ang tanong niya, ano ang pinakamahalagang utos? Aba, scholar ka, matalino ka, pati mo alam. Bakit hindi mo alam? Kayo, memorize nila ang mga batas. Alam niyo po, ang mga Hudyo, kilala noon bilang mahigpit na masunurin sa utos ng Diyos. Bawat letra, bawat salita sa batas, sinusunod nila. Kasi ayaw nilang maapektuhan ang kanilang kaligtasan. Kapag hindi sila sumunod, alam nila, hindi sila maliligtas. Ang galing ng mga Hudyo, no? Iba talaga tayong mga Katoliko no? Tayong Katoliko, pag sumuway sa Diyos, mangungumpisal na lang ako kay Father. No? Ganun ang katwiran, no? Pero sila hindi. Pag sumuway sila, alam nila, hindi sila maliligtas. Kaya nga, tinatanong nila si Jesus, paano o ano ang pinakamahalagang utos? Kasi alam nyo ba, noong panahong iyon, mayroong 613 na batas.
Hello. Alam nyo ba yon? 613? Sa atin nga, 10 utos lang, hindi natin makabisa. Sila, 613. At tinatanong niya si Jesus, alin ang pinakamahalaga doon? Alin ang una doon? Ang sabi ni Jesus, una, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at ng buong puso. Yan ang una. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. 2 utos lang ang iyong susundin at masusunod mo na ang lahat ng 613 na batas. So 2 lang, tuhog mo na yung 611 na batas. Ang galing, no? Yun palang ibig sabihin nun. Na walang ibang mahalaga sa batas, kundi ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya lahat ng ating gagawin, basta may pag-ibig, magiging kalugod-lugod sa Diyos at magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya nga, kapag kayo'y nagdadasal, dapat may pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Hindi lang sa sarili. No, madalas pag nagdasal tayo, sarili lang ang ating mahal. 'Di ba? Lord, bigyan mo ko nito. Lord, ilayo mo ko sa ganito. Lord, panalunin mo ko. Lord, bigyan mo ko. Lahat puro sa sarili. Asa ng pag-ibig sa Diyos? Asa ng pag-ibig sa kapwa? Isama mo naman ang iyong kapitbahay. No? Kahit tsismosa yan, anak yan ng Diyos. Sama mo naman yung may utang sa'yo. Sabihin mo, Lord, sana swertihin siya, pagpalain siya, para makabayad sa akin. Ganon, hindi isinusumpa. Huwag mo isumpa. Pag nanalo sa loto yan, walang dahilan para hindi yan magbayad. Pag tumulong sa kapwa, dapat may pag-ibig. Sa panahon ngayon, ang pagtulong sa kapwa, ginagawang publicity. Kailan lang bumagyo, hindi po ba? Ang daming tumulong. Bakit? Next year election. Mga barangay, hello, baka naman. Tumulong ng may pag-ibig. Kumilos ng may pag-ibig. Dahil kapag may pag-ibig, lahat ng gagawin ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Pagpapalain ng Diyos. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin. Kahit ang pagsunod sa Diyos, kailangan may pag-ibig. Madaling sumunod, pero mahirap kung walang pag-ibig. No? Yung mga anak ninyo, kapag inutusan, anak, bili mo nga ako ng toyo. 'Di ba? Ang sama ng loob. Ayaw sumunod, no? Susunod, pero nakasimangot. 'Di ba? Susunod, pero yung sukli, kanya na. 'Di ba ganon? Pero kapag may pag-ibig, kahit anong hirap ng inuutos, magiging magaang at madali dahil sinamahan ng pag-ibig. Mga kapatid, ito po ang hamon sa ating lahat. Ang pinakamahalaga sa pagsunod ay may pag-ibig. Dahil ang pag-ibig o ang pagsunod na may pag-ibig ay isang totoo at purong pagsunod. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig ng Ama, tayo'y nakakabuklod. Kaya buong tiwala tayong dumulog sa kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayong manalangin at ating sambitin. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap. Bagkus, patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos, at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon, masalamin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Hesukristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos Diyos na na mapagmahal, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo sa iyo ng iyong kawan. Gawin mo nawang dalisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal, mabigyan ka namin ng tapat na pagsamba at makapaglingkod kami sa kapwa ng may kababaang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kapin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang atin pong second collection ay para sa Prison Awareness Sunday. Ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat halingan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisan at sa kapwa buhay mo ay bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap at tandaan ganiyang pagmamahala, unang-unang atas ng ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat halingan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisan at sa kapwa buhay mo ay bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap at tandaan ganiyang pagmamahala, unang-unang atas ng Tumayo po ang lahat. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamti ng may kapal. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Dala ng kanilang kahinaan, manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Muli po, ako po'y nagpapasalamat sa isang mainit ninyong pagtanggap sa akin. Naiyak ako. Pag sinasayawan, ano? First time po may sumayaw po sa akin. Nakita ko na yan, pero kay Father Douglas, hindi sa akin. Pag ako palang sasayawan, nakakaiyak. May grasya sa pagsunod. At sigurado ako, dito sa Kamba, ako lalago bilang pare. Sabi nila, first love never dies. Kamba is my first parish. Huwag sana ako maday. Isa lang ang sigurado, masaya sa Kamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mauwaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungan na nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ang iyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Muli po, imbitahan ko po kayong lahat sa isang barrio fiesta. No, naghanda po ang pamunuan at komunidad ng Kamba, ng ating parokya. Open po for all. Kumain lang po kayo hanggat gusto ninyo. Pag wala na, edi wala. Nais ko lang pong pasalamatan. Nandito yung mga dati kong mga pinanggalingang parokya, ang Sacred Heart, Santa Mesa. Maraming salamat po. Ang Quiapo Church, nasa orkestra yata sila eh. Quiapo Church, maraming salamat. Siyempre, ang aking pinanggalingan, ang Nuestra Señora de Guia sa Ermita. Maraming salamat po sa paghatid sa akin. Tignan mo naman, eh. Hindi ko may iyak sa ganyang pagtanggap talaga sa iyo. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace.